Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 231 hanggang 235. Kabanata 231, gustong makausap. Miss Tinapay, anong balak mo? Si Zaid Radcliffe ay lubos na naguguluhan. Hindi pa ako ang chairman, paano mo ako matatawag na Presidente Radcliffe? Kung marinig ito ng apo ko, mukhang patay na patay ang matandang ito sa pag-agaw sa kanya ng posisyon. Habang nagsasalita siya, agad na napagtanto ng mga taong medyo nagulat na pinipilit ng mga supplier si Old Master Radcliffe. Ang mga mata ng mga miyembro ng Radcliffe clan ay puno ng pananabik sa mga mapagbigay na alok na ginawa. Ang mga material na supplier at distributor na ito ay nagtatrabaho sa pamilya Radcliffe ng hindi kukulangan sa 10 taon, ngunit ang pinakamalaking diskwento ay palaging 2% lamang, at maraming beses na kailangan ang pagbabayad ng maaga. Ngayon, ang mga negosyanteng ito na unang-una sa tubo ay handang gumawa ng ganoong kabuluhang mga konsesyon, na lubos na nagpakilos kay Zaid Radcliffe. Zalmon Martin, mag-book ka kaagad ng hotel para sa akin. Ngayon ay makikipag-inuman ako sa mga matatandang kapatid na ito hanggang sa malasing tayo at hindi na makauwi. Hindi napigilan ni Zaid Radcliffe ang mapangiti, ang mga matandang kaibigan na ito ay talagang nagpakita sa kanya ng malaking paggalang. Dumating na ang usapin, at sa tingin ko ang matandang master ay mas bagay sa upuan na iyon. Kela, hindi ka talaga bagay para dito. Habang ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa, si Otis Radcliffe ay nakadapa sa likod ni Kela, ang kanyang mukha ay nagniningning na puno ng kasiyahan. Maging matalino at ibigay ang iyong mga bahagi. Maaari ka pa ring maging katulong ko sa loob ng grupo at magkaroon ng malaking kita. Paano ito? Pag-isipan mo. Bago pa man ito, si Zaid Radcliffe ay nanghiram ng maraming pera sa layuning mabawi ang shares na kontrolado ni Kela, para tuluyang masakop ang grupo. Upang ipakita ang kanilang katapatan, marami sa Radcliffe clan ang nagboluntaryo din ng kanilang sariling mga pondo, na sa kalaunan ay magiging equity at ipamahagi sa mga nag-ambag. Mukhang wala akong choice kundi iwan ang posisyon na ito, di ba? Tiningnan ni Kela si Otis sabay tawa ng malamig. Kung hindi dahil sa mga salitang ibinahagi ni Julius Reed sa kanya noong nakaraang gabi, baka kinailangan na niyang isuko ang kanyang decision to Dove. Ayaw mong isuko ito. Fine. Pero kita mo, sa isang salita lang ni Lolo, puputulan ng mga kaibigan niya ang mga gamit mo. Ano ang gagamitin mo para punan ang napakalaking order na iyon? Kapag dumating na ang oras para sa astronomical compensation, gusto kong makita kung saan mo ito kukunin. Nagdilim ang mukha ni Otis. Siya ay karaniwang kusa at hindi sumusuko, ngunit ang kanyang binti ay nabali ni Julius Reed. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan sa kanya ng lahat ng kanyang galit kay Kela. Ngayon, naramdaman ni Otis na sa wakas ay nakaganti na siya. Sa huli, mawawala sa iyo ang lahat. Hindi lang ikaw ang mapapalayas, ngunit ang iyong mga bahagi ay mawawalan din ng kwenta. Kela, gusto mo ba talagang hilahin ang buong pamilya kasama mo? Ang mga salita ni Otis ay nagpagulo sa mga miyembro ng Radcliffe clan. Bagamat si Kela ang chairman at hindi nila mapad ang kanilang mga wallet, ang mga dibidendo ay talagang malaki. Gayunpaman, sa isang banda, si Kela ay palaging itinatakwil ng pamilya Radcliffe, sa kabilang banda, hindi sila nang ahas na suwayan si Old Master Radcliffe. Ngunit kung ang grupo ay nalugi, sila ay may iwan na wala, isang sitwasyong walang gustong makita. Marami sa mga hindi nagplanong suportahan si Zaid Radcliffe ay nagbago ng kanilang paninindigan na pabor sa kanya matapos makita ang nagkakaisang harapan mula sa mga supplier at distributor. Eksakto. Kela, huwag mo kaming kalagkarin dito. Ang Radcliffe Group ay naitayo sa loob ng 10 taon, kung tutuusin, miyembro ka rin ng pamilya Radcliffe, bakit kailangan pang magtagal? Nailabas na ito ni Otis, isuko mo lang ang iyong equity at makakatanggap ka ng malaking halaga ng pera, at mananatili ka pa rin sa isang executive position sa loob ng kumpanya,
Bakit nagdudulot ng ganoong problema? Pakiusap huwag mo kaming isama sa iyo. Ang mga kamag-anak ay nag-uusap tungkol sa isa't isa, idinidirekta ang lahat ng kanilang mga kritisismo kay Kela sa halip na kay Zaid Radcliffe, na nagdala sa mga negosyante. Ang ilan ay pinagpapalupa ang kanilang mga kamao sa mesa sa sobrang galit. Ngunit kahit na sino ito, walang naghanap ng ugat ng problema. Kung hindi dinala ni Zaid Radcliffe ang mga taong ito dito para palakasin sila, marahil ay nasa mas magandang posisyon ang Radcliffe Group. Ngunit sa loob ng pamilya, walang nang-ahas, at walang sino man ang gawin ang ganoong bagay. Anong ginagawa niyong lahat? Si Mr. Bread, na nakatingin sa gilid, ay tuluyang nataranta. Noong umagang iyon, espesyal na nagtanong siya tungkol sa ilan sa mga taong lumitaw sa Twilight Mansion ng gabing iyon, at nalaman niyang nakararanas din ng kaguluhan ang negosyo ng kanilang pamilya. Kunin ang Sawyer Group bilang isang halimbawa, ito ang kumpanya na kinaiinggitan ng hindi mabilang na mga tao. Ipinagmamalaki nila ang kanilang malapit na relasyon kay Ovidio Cook na parang nasa loob sila ng truck. Sa sandaling umakyat ka sa mga ranggo, ang tagumpay ay hindi maiiwasan. Ngunit ito ay tiyak na isang grupo na nag-anunsyo ng mga pagbabago sa magdamag. Biglang nawala sina Jet Martin at Abigail Martin, at pansamantalang nag-shutdown ang kumpanya. Kahit si Ovidio Cook ay hindi sila nailigtas, nililigawan ba nila si kamatayan? Mr. Bread, ayos lang. Natural na alam ni Kela Radcliffe kung bakit tumayo si Mr. Bread, kaya sinenyasan siya nito na okay lang. Kela, nagsasalita si Mr. Bread, hindi ba bastos na hamarang ng ganito? Hindi nasisiyahang tumingin si Zaid Radcliffe kay Kela Radcliffe, pagkatapos ay tumalikod at nagpaliwanag ng nakangiti, hindi naiintindihan ng apo ko ang mga patakaran, mangyaring huwag isa puso ito. Ang katotohanan na ang mga matandang kapatid na ito ay nagpakita ng gayong malakas na suporta ay talagang nakaaantig para kay Zaid Radcliffe. Para sa isang negosyante, hindi mali ang paghahangad ng kita. Old Radcliffe, ano ang alam mo? Kausap ko si President Radcliffe, isa ka na ngayong staff member ng group. Anong karapatan mong kausapin ako? Direktang pinutol ni Mr. Bread si Zaid Radcliffe, pinagalitan siya, bagaman matagal na tayong magkaibigan, wala akong nakitang pag-asa sa Radcliffe Group sa ilalim ng iyong pamamahala. Lugi ang performance, at hindi epektibo ang mga empleyado. Kung hindi dahil sa mukha ni President Radcliffe, pumunta ako ngayon para tapusin ang pakikipagtulungan namin sa iyo. Ito, Mr. Bread, ano ang sinasabi mo kahapon? Napakunot ang noo ni Zaid Radcliffe, pakiramdam niya ay may hindi tama. Mahigit 20 taon na siyang nagtatrabaho kasama si Mr. Bread. Kahit na hindi siya tumulong, hindi niya sisipain ang isang tao kapag siya ay nasa ilalim, di ba? Zaid Radcliffe, show some respect. Mr. Bread ang tawag mo sa akin. Please call me Mr. Tinapay. Si Madeline Pendleton, na may masungit na mukha, ay hindi nagpakita ng paggalang kay Zaid Radcliffe, kahit sa harap ng napakaraming miyembro ng Radcliffe clan. Eksakto, matandang Radcliffe, nasa hustong gulang ka na at iniisip pa rin ang tungkol sa pag-aagaw ng kapangyarihan. Kung ako sa iyo, mabubuhay ako ng payapa sa bahay. Bata pa si Pangulong Radcliffe, ngunit pagdating sa pagkontrol sa kumpanya, mas mahusay siya kaysa sa iyo sa maraming paraan. Nandito kami ngayon para sa kapakanan ni President Radcliffe. Old Radcliffe, wala ka pang karapatang makipag-usap sa amin. Ang mga negosyante ay nagsalit-salit sa pagtatalo, ang kanilang mga salita ay matalas na parang kutsilyo, bawat isa ay tumutusok sa puso ni Zaid Radcliffe. Si Otis Radcliffe at ang mga miyembro ng Radcliffe clan na nakatayo sa tabi ay hindi handgal, nang makita ang maluwag na kilos ni Kela Radcliffe at ang maputlang mukha ni Zaid Radcliffe, agad nilang naintindihan ang sitwasyon. May aasikasuhin pa ako, kaya aalis na ako. With awkward smile, hinayla ni Otis Radcliffe si Zaid Radcliffe para umalis. Lolo, ang isang maliit na kawalan ng pasensya ay sumisira sa isang mahusay na plano. Kahit na ang isang tanga ay nakikita na si Kela Radcliffe ang may hawak ng mga winning card ngayon, ano ang silbi ng pananatili, maliban sa pagpapahiya sa sarili? Papayo ko sa iyo, yung mga gumagawa ng kawalang katarungan ay sa huli ay magdadala ng kanilang sariling pagbagsak. Tumayo si Kela Radcliffe sa tabi ng pwesto ng chairman at mahigpit na pinagsabihan ang dalawa.
May mga bagay din akong dapat asikasuhin at kailangan ko munang umalis. Nang makitang hindi maganda ang nangyayari, kinuha din ni Zalmon Martin ang kanyang handbag, handa nang umalis. Teka, Zalmon Martin, hindi pa tapos ang usapin tungkol sa paninira mo sa interes ng kumpanya. Gusto kong kausapin ka tungkol dito. Boses ni Kela Radcliffe ang nanggaling sa likuran niya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 232, mga kinatawan ng mula sa Wilson Group sa Lungguhit L. Sa katunayan, kung ano ang kinakatakutan ng isang tao, siya ay nagdadala sa kanyang sarili. Si Zalmon Martin, na nag-aalala tungkol sa bagay na ito na nalantad, ay hindi naisip na tatawagan pa rin ang kanyang pangalan. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Bilang tagapamahala ng PR, napakalakas ng kanyang kakayahan na i-regulate ang kanyang mga emosyon, sa pamamagitan lamang ng pagtalikod, siya ay tila ayos na parang walang nangyari. President Radcliffe, ano ang ibig mong sabihin? Ang usapin ng pagpigil sa imbitasyon ay sulsol ni Zaid Radcliffe, at isang napakaliit na bilog na hindi hihigit sa 5 tao ang nakakaalam nito. Bukod dito, ang 5 individual na ito ay mga pangunahing tauhan ng Radcliffe family, at sa anumang pagkakataon ay hindi magtataksil sa nakatatanda. Itinuring ni Zalmon Martin ang kanyang sarili na isang nagulat na ibon, marahil ay labis na nababalisa. Wala ka bang ideya sa ginawa mo? Bahagyang isinandal ni Kela Radcliffe ang kanyang katawan, nakadiin ang mga kamay sa conference table, matamang nakatitig kay Zalmon Martin. President Radcliffe, talagang hindi ko maintindihan. Bagamat ako, si Zalmon Martin, ay maaaring may limitadong kakayahan, hinihiling ko na magpakita ka ng ebidensya kung sinasabi mong kumilos ako laban sa mga interes ng kumpanya. Kung hindi, ito ay walang iba kundi isang walang mukha na paninirang puri. Inilipat ni Zalmon Martin ang kanyang tono, na medyo nanunuya na nagsabing, baka naman sinusubukan mong alisin ang mga disident, pinipigilan kaming mga miyembro ng angkan ng Radcliffe. Sa mga salitang ito, mahigpit niyang itinali ang sarili sa barko ng pamilya Radcliffe. Bagamat kontrolado ni Kela Radcliffe ang kapangyarihan ng kumpanya, hindi pa niya nahawakan ang mga pinakasensitibong nerbiyos ng mga miyembro ng angkan ng Radcliffe. Kahit na sila ay hindi kasing lakas ng ekonomiya tulad ng dati, ang mga miyembro ng Radcliffe ay nagtatrabaho pa rin sa kumpanya at hindi pinalayas. Kung talagang sinusubukan ni Kela Radcliffe na tanggalin ang mga dissidents tulad ng iminungkahi ni Zalmon Martin, hindi sila maaaring manatili sa upuan. Zalmon Martin, isa lang ang tanong ko sa iyo, nasaan ang imbitasyon na ipinadala ng Titan Group? Bakit mo ipinag-Kate para sa iyong sarili? Nang maabot niya ang mga huling salita, mariin ang pagbigkas ni Kela Radcliffe. At nang matapos siyang magsalita, sa isang iglap ay namutla ang kutis ni Zalmon Martin, ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang kilos. Kela Radcliffe, ang grupo ay hindi nakatanggap ng imbitasyon, ang bagay na ito ay lubhang nakapipinsala sa iyo. Ngunit hindi mo kailangang gumawa ng mga kasinungalingan at lambanog sa akin, hindi ba? Magsasalita pa sana si Ovidio Cook, na nakatayo sa gilid, nang marinig niya ang sagot ni Zalmon Martin, medyo lamambat ang ekspresyon nito. Sa katunayan, siya ay isang produkto ng departamento ng PR, na may matalas na dila na walang ipinagkaiba. Ang mga miyembro ng angkan ng Radcliffe na kinuha ang mga claim sa halaga ng mukha ilang sandali lamang bago ay nasway sa mga salita ni Zalmon Martin, na pagtanto nilang si Kela Radcliffe ay naghahanap ng scapegoat. President Radcliffe, si Zalmon Martin ay miyembro din ng kumpanya, at nag-ambag siya ng kanyang patas na bahagi. Ang pagtatapon sa kanya bilang isang lumang tool ay medyo hindi maganda. Alam ng lahat na hindi imbitado ang kumpanya, at kahit na kulang ka sa kakayahan, hindi mo dapat pinabagsak si Zalmon Martin, hindi ba? Maaaring masiraan ng loob ang ating mga empleyado. Ang mga dumalo ay nagsimulang magsalita ng sunod-sunod, sama-samang sinisiraan si Kela Radcliffe. Tahimik, maaari mo bang hayaan ang chairman na matapos magsalita? Malakas na hinampos ni Dempsey Davenport ang mesa, at biglang tumahimik ang silid. Sa dami ng mayayamang negosyante na naruroon ngayon, naisip niya sandali na tapos na ang Kela Radcliffe. Gayunpaman, ang kanilang saloobin ay nagulat sa kanya. Ngayong lantarang inakusahan ni Kela Radcliffe si Zalmon Martin ng skimong behind the scenes, naniniwala siyang hindi ito maaaring walang basehan.
Gusto mo ng ebidensya, tama ba? Kung gayon, ang empleyado mula sa Titan Group ay nasa labas, maaari ko siyang hilingin na pumasok at magpatotoo. Habang sinabi ni Keller Radcliffe ang mga salitang ito, wala rin siyang kumpiyansa sa loob. Ang Titan Group, isang napakalihim na mega conglomerate, ay nanatiling nababalot ng misteryo, na walang sino mang may malinaw na pananaw sa mga gawain nito hanggang ngayon. Maging ang mga pangunahing pamilya ng Five River Province ay walang kaalaman sa conglomerate na ito na tila walang pinanggalingan. Nang banggitin sa kanya ni Julius Reed na may darating na kinatawan mula sa Titan Group, ang una niyang reaksyon ay hindi makapaniwala. Pero pinili niyang magtiwala sa mga salita ng asawa. Gayunpaman, may ipapadala ba talaga ang Titan Group? Ang kanyang asawa ba ay nagtataglay ng gayong impluwensya? Keller Radcliffe, masyado mo nang tinanggap ang biro. Nagulat noong una si Zaid Radcliffe, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Ang iba, na napagtatanto ang sitwasyon, ay hindi napigilan ang isang pagsabog ng schadenfreude. Ito ay simpleng pagmamayabang. Sis, how come you're so amazing? Si Lolo ay nagtatanong kung saan-saan at hindi nahuhuli ni isang bulong nito. At narito ka, kahit na nakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa Wilson Group. Si Otis Radcliffe ay nagsuot din ng mapanuksong ekspresyon, halos hindi makapaniwala na si Keller Radcliffe ay may kakayahan. Nang si Zaid Radcliffe ay nagtatanong, si Otis Radcliffe ay nasa tabi niya. Batay sa mga kumpiyansa ng iba't ibang big boss sa Gonzales City, alam niyang walang nakakita ng mga tao mula sa Wilson Group. Kahit na ang pinakamayamang tao, si Ovidio Cook, ay walang paraan upang gawin ito. Ngayon, ang mga salita ni Keller Radcliffe ay tila walang iba kundi ang ramblings ng isang tanga. Bahagya niyang naramdaman na maaaring dumating ang isang pagkakataon. Walang silbi ang walang laman na usapan, kailangan nating makakita ng ebidensya. Mahigpit na tanong ni Zaid Radcliffe, sa paghihinala sa mga empleyado ng aming kumpanya ng walang dahilan, paano madadala ng gayong leader ang grupo sa bagong taas? Eksakto. Ipakita sa amin ang ebidensya. Gusto naming makita kung mayroon kang napakahusay na kakayahan. Ang mga empleyado, sunod-sunod, walang naniniwala na si Keller Radcliffe ay maaaring tunay na magdala ng isang empleyado mula sa Wilson Group. Fine. Dahil iyon ang kaso, kukumbinsihin kitang lubusan. Walang ekspresyong sabi ni Keller Radcliffe. Pero sa totoo lang, nagpapanik na siya sa loob. Sinabi ni Julius Reed na babalik ang empleyado ng Wilson Group, ngunit hindi pa rin sila dumarating. Maaaring nagkaroon ng problema. Kung ang empleyadong iyon ay hindi nagpakita ngayon, siya ay natatakot na siya ay gumawa ng isang malaking katangahan sa kanyang sarili. Bang! Sa pagkakataong iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang isang lalaking nakasot, kasunod ang dalawang lalaki na pare-pareho ang pananamit. Naglabas ng aura ng banta ang tatlo, at sa sandaling pumasok sila, naramdaman ng lahat ang hindi nakikitang pressure na bumabagabag sa kanila. Sino ka, at bakit ka lumalabag sa aming kumpanya? Galit na sumigaw si Zaid Radcliffe, "Security, ilabas mo sila. Maghintay ka. Ako ang pinuno ng grupo ng mga espesyal na operasyon sa Wilson Group, si Seamus Young." Kinuha ng leading man ang isang business card mula sa kanyang bulsa sa dibdib at ibinigay ito kay Zaid Radcliffe. "Nandito kami para mag-imbestiga ng isang bagay." Kinuha ni Zaid Radcliffe ang business card at nakitang gawa ito sa purong ginto na may ilang mga diamante na nakapaloob dito. Nakabasa ito, pinuno ng unang grupo, mga espesyal na operasyon, grupo ng Wilson, Seamus Young. Sa pamamagitan lamang ng pagmamalabos ng business card, ito ay mas bongga kaysa sa Titan Group. Higit sa lahat, ang mga diamante ay tunay. Ito. Si Zaid Radcliffe ay medyo natalo. Inagaw ni Seamus Young ang business card at malamig na nagtanong, sino si Zalmon Martin? Naramdaman din ni Zalmon Martin ang isang invisible force na dumaan sa kanya. Sa harap ng malakas na presensya ng tatlong lalaki, medyo nakaramdam siya ng takot sa loob. "Ang aming mga tao ay nagpadala ng isang imbitasyon sa iyong kumpanya ng maaga, bakit hindi alam ito ni Pangulong Radcliffe?" Lumapit si Seamus Young kay Zalmon Martin at walang ekspresyong tinanong, "Inatago mo ba ang imbitasyon sa iyong sarili?" Sa pagharap sa kanyang pagtatanong, si Zalmon Martin ay nanginginig sa takot at nagmamadaling nagdahilan, "Huwag kang maglalabas ng kalokohan dito.
Wala akong alam sa isang imbitasyon, wala itong kinalaman sa akin. May apurahan ako sa bahay at kailangan ko nang umalis. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Tumigil ka dyan. Ang dalawa pang lalaki ay nagunat ng kanilang mga braso at hinaranggan si Zalmon Martin sa pintuan. Dapat alam mo kung gaano kalakas ang Wilson Group ko. Ang code ng imbitasyon, 0328, kaarawan iyon ni President Radcliffe. Hindi pa man nakakatapos magsalita si Seamus Young ay bumagsak si Zalmon Martin sa sahig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 233, ang balangkas ay nahayag isa. Zalmon Martin. Nang makitang bumagsak si Zalmon Martin sa lupa, naalarma si Zaid Radcliffe. Nagmamadali siyang lumapit, tinulungan siyang makatayo mula sa lupa, at itinuro ang tatlong lalaking nakasweet, pinagalitan, dapat ay tinanggap ka ni Keller Radcliffe, na nangangahas na magpanggap ng mga tao mula sa Wilson Group. Ngayon ay papanagutin kita, humanda ka sa kulungan. Si Zaid Radcliffe ay hindi naniniwala na ang tanging Radcliffe Group ay naggarantiya sa Wilson Group na magpadala ng mga tao ng personal, lalo na ang pagtatakda ng numero ng imbitasyon sa kaarawan ni Keller Radcliffe. Pagkatapos ng ilang investigasyon nitong mga nakaraang araw, may natutunan siya tungkol sa Wilson Group, misteryoso ito. Napakahiwaga na kahit si Ovidio Cook ay hindi kwalipikadong makilala ang boss ng Wilson Group. Sa makatuwid, sigurado si Zaid Radcliffe na ang mga lalaking ito ay mga impostor. Totoo man o peke, hindi ko na kailangang magpaliwanag sa iyo. Mayabang nasabi ni Seamus Young, na i-deliver na kay Zalmon Martin ang mga invitations na ipinadala namin. Kung totoo man o mali ang sinabi ko, maaari mong tingnan ang invitation code para maintindihan mo. Pagkasabi noon ay lumingon siya at tumingin sa mga supplier sa likod niya. Madeleine Pendleton, numero ng imbitasyon 1150. Leonardo Leopold, numero ng imbitasyon 0877. Jeremy Martin, numero ng imbitasyon 0912. Pinangalanan ni Seamus Young ang isang numero sa bawat taong tinitingnan niya. Ang mga tumawag, isinasaalang-alang ang imbitasyon ng Wilson Group na napakahalaga. Pagkatapos ay inilabas nila ang kanilang mga imbitasyon mula sa kanilang mga damit at tiningnan ang mga numero. At isa-isang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Dahil ang bawat bilang na binigkas ni Seamus Young ay ganap na tumpak. Ipinahiwatig nito na ang tatlong lalaking ito ay mga tauhan nga ng Wilson Group. Wala kaming ideya na ang mga staff mula sa Wilson Group ay dumating sa Gonzales City, pinabayaan ka namin. Sa pagharap sa isang higanteng negosyo, sila, mga maliliit na bangka lamang, ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang mga paglabag. Ngayon, binati nila sila ng mga ngiti, sinusubukang mag-iwan ng magandang impresyon. Ikaw, si Zaid Radcliffe ay parehong nabigla, mabilis siyang lumapit, isa-isa, tinitingnan ang mga numero ng imbitasyon ng kanyang mga kaibigan, ang kanyang mukha ay agad na namutla. Wala ni isang pagkakamali, dahil ang sinasabi ng matandang ito na tayong tatlo ay impostor, tiyak na isusumbong ko ito sa amo pagbalik ko. Kung gayon, ikaw Radcliffe Group, maghintay para harapin ang kahihinatnan. Malamig na sumangot si Seamus Young at tumalikod na para umalis. Tulad ng pagdating nila, nawala sila bago pa man makapag-react ang sinuman. Napakatahimik ng conference room, makakarinig ka ng pin drop. Lahat ay nagmumuni-muni, habang gumagawa ng mahihirap na desisyon. Wala nang tanga para pagdudahan ang pagkakakilanlan ng tatlong lalaking ito. Lahat, kailangan ngayon ng aming kumpanya na harapin ang ilang mga panloob na usapin. Tiningnan ni Keller Radcliffe ang mayayamang negosyante mula sa Gonzales City sa pintuan at ipinakita ang isang magalang na ngiti. Naiintindihan. Dahil may mga bagay na dapat asikasuhin si President Radcliffe, hindi ka namin iistorbahin. Makipag-ugnayan lang sa amin kapag kailangan mo ng anuman. Ako, si Madeleine Pendleton, ay maaaring hindi maglakas loob na magbigay ng katiyakan, ngunit maaari kong tiyakin sa iyo ang pinakamababang presyo sa bayan. Dahil alam nilang binibigyan sila ni Keller Radcliffe ng pahiwatig na umalis, mataktikang umalis ang mga negosyante. Nagpahayag din ng sinseridad ang iba pang negosyante bago mabilis na umalis sa lugar. Nang makaalis na ang mga tagalabas, si Keller Radcliffe, na nakatingin sa mapupulang mukha na si Zalmon Martin, ay mahinang nagtanong, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari?
Narinig mo ang kakasabi lang, kung ididirekta ng Wilson Group ang kanilang galit sa atin, lahat tayo ay mapapahamak. Lumingon-lingon siya sa mga miyembro ng Radcliffe clan na naroroon, bahagyang nakangiti, hindi mo lang mapapanatili ang iyong mga kasalukuyang interes, ngunit wala ka ring maiiwan sa hinaharap. Sabay-sabay tayong kumita ng pera, simula nang maupo ako, mahigpit na kontrolado ang pondo ng kumpanya, ngunit nasa tamang landas tayo. Napasulyap si Keller Radcliffe sa relo sa kanyang kamay, 10:00 na ng umaga ngayon, at ang mga dibidendo noong nakaraang buwan ay dapat na nakadeposito sa iyong mga salary account. Pahalagahan ang huling dibidendo na ito, dahil kapag na-pressure na ang Wilson Group, mawawalan na tayo ng puwang para mabuhay. Ding! Isa-isang pumuno sa conference room ang buzz ng vibrating phone at ang paminsan-minsang text message alert. Inilabas ng lahat ang kanilang mga telepono, at lahat sila ay may mga ekspresyon ng pagkagulat habang tinitingnan ang mga figure sa kanilang mga screen. Hindi na kailangang mag-alinlangan, salamat sa pagsusumikap ng lahat noong nakaraang buwan, ang kumpanya ay nakakita ng malaking kita, sabi ni Keller Radcliffe na may mahinang ngiti, ang pulong ay ipinagpaliban. Maghintay ka. Isang miyembro ng Radcliffe clan stand 1,110 mula sa kanyang upuan. Inked sa paligid ng room, at sumigaw, maging tapat tayo, bagamat mahigpit tayong pinamamahalaan ni Pangulong Radcliffe at hindi niya kayang lubayan ang mga pondo ng kumpanya, ang halaga ng pagbabahagi ng tubo na ito ay talagang malaki. Tama, 50,000 lang ang natanggap ko, dati 60 to 70,000 lang ang nakuha ko sa katapusan ng taon. Oo, kahit palihim kaming ginagawa noon, wala kaming masyadong nakuha, pero ngayon nakatanggap na ako ng isang buwang bonus na 100,000. Sa rate na ito, maaari akong kumita ng hindi bababa sa 1.5 milyon sa isang taon. Napagkamalan namin si President Radcliffe. Marami sa mga naruroon ay mula sa mga side branch ng Radcliffe family at walang mataas na sweldo. Bukod sa mga taong tulad ni Otis Radcliffe, na madaling lumipat ng 10,000 ang iba ay maaaring makialam sa mga halagang humigit kumulang 120 hanggang 130,000. Karaniwan, kahit na ang pagkuha ng 30 hanggang 50,000 ay nangangailangan ng palihim, ngunit ngayon ang pamamahagi ay bukas at higit pa sa board, sino ba ang hindi gugustuhin kumita ng nakataas ang ulo? Zalmon Martin, ibigay mo ito sa amin ng diretso. Ginawa mo ba ito? Sinusubukan mo bang putulin ang pinagkukunan ng kita ng lahat? Maya-maya itinuro ng mga nag-aakusa na daliri si Zalmon Martin. Ngayon lang ay personal na inamin ni Seamus Young na iniabot niya ang imbitasyon kay Zalmon Martin. Tama, pinagtaksilan mo talaga ang kumpanya. Spill it. Nagsimulang bumangon ang mga tao, na puno ng matuwid na galit. Sa takot, napaatras ng ilang hakbang si Zalmon Martin, hindi alam kung paano magsisimulang magsalita. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ilang 10,000 at naibenta mo na ang sarili mo. Miyembro pa rin ba kayo ng Radcliffe clan na may ganitong mga ugali? Sumikip ang puso ni Zaid Radcliffe nang mabilis itong tumayo para sawayin sila. Usually, kapag pinapagalitan niya sila ng ganito, walang nang ahas gumawa ng ingay. Ngunit ang pagkakataong ito ay isang pagbubukod. Old Master, si Keller Radcliffe ay sarili mong apo at bahagi rin namin. Pamilya ng Radcliffe, tama ba? At saka, noong araw, bukod kay Otis Radcliffe at Wellington Radcliffe at iyong mga direktang kamag-anak, hindi kami kumikita ng malaki. Eksakto, inaalis ni Otis Radcliffe ang milyon-milyon mula sa grupo bawat taon, at pumikit ka, pero kapag nakakuha na tayo ng konti, sasalubong agad sa atin ang sandamakmak na pasaway. Naglalaro ka ng mga paborito, kailan mo ba kami itinuturing na isa sa iyo? Sa pagsisimula ng isang tao, tumayo din ang iba para mag-akusa. Kayong lahat, galit na galit si Zaid Radcliffe na hindi niya mahanap ang mga salitang sasabihin, nagulat na ang kanyang karaniwang masunurin na mga miyembro ng clan ay nang-ahas na harapin siya. Sa katotohanan, ang mga hinaing na ito ay namumuo sa puso ng lahat sa mahabang panahon, sumabog lang sila ngayon, sinasamantala ang okasyon. Zalmon Martin, magsalita ka. Pinalibutan siya ng ilan, marahas na humihingi ng mga sagot. Ito ay ang matandang guro. Huminga ng malalim, ibinaba ni Zalmon Martin ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tumingin kay Zaid Radcliffe,
ang matandang guro ang nag-utos sa akin na gawin ito. Talagang wala akong pagpipilian. Sa puntong ito, alam niyang hindi na niya ito may tatago pa, mas mabuting ilantad si Zaid Radcliffe. Matagal nang dumating ang imbitasyon, at sinabi sa akin ng matandang guro na itago ito, umaasang gamitin ang pagkakataong ito para mapababa si Kela, hindi, Presidente Radcliffe, pababa mula sa posisyon ng chairman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 234, may pupunta upang mangolekta ng utang isa. Zalmon Martin, sinisiraan mo ako. Nang marinig na nalantad ang bagay na iyon, agad na lumapit si Otis Radcliffe kay Zalmon Martin at marahas na sinampal ito sa mukha. Sampal, maganda ang pakikitungo ni Lolo sa iyo noon pa man, at ngayong may nangyari na, ang lakas ng loob mong sirain ang pangalan niya. Sabihin mo sa akin, tao ka ba? Itinuro siya ni Otis Radcliffe, galit na nagmumura. Nang makita ito, ang iba pang miyembro ng Radcliffe clan ay nalilito kung ano ang gagawin. Zalmon Martin, kung totoo ang sinasabi mo, iisipin kong maging maluwag sa iyo. Mataman na tinitigan ni Kela Radcliffe si Zalmon Martin, unti-unting lumalamig ang titig nito. Tila ang bagay ay eksaktong nahulaan ni Julius Reed, na kinasasangkutan ni Zaid. Si Radcliffe at ang mga hardliner ng Radcliffe family ay nagpaplano sa likod ng mga eksena. President Radcliffe, hindi talaga ako nagsisinungaling. Si Zalmon Martin, na nakatikip sa kanyang namamagang mukha, ay hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Seguridad, kontrolin mo si Otis Radcliffe. Gayon din, hanapin si Mr. Radcliffe. Ang direktor ng pananalapi, si Dempsey Davenport, ay tumayo mula sa kanyang upuan at nagsimulang mag-issue ng mga order. Agad na pumasok ang mga security guard at sinandal si Otis Radcliffe sa dingding. Lahat kayo ay nagre-rebel. Naglakas loob pa kayong paghawak sa akin. Maghintay lang, at tingnan kung paano ko kayo haharapin. Habang nakasandal sa dingding, walang tigil ang pagmumura ni Otis Radcliffe, kumain ka at umiinom sa gastos namin, at ngayon nang ahas kang hawakan ako. Ngunit nang lumingon siya at makita ang mga mukha ng mga security guard, hindi niya maiwasang magbago ng husto ang kanyang ekspresyon. Ang lahat ng mga taong ito ay may hindi pamilyar na mga mukha, hindi pa niya nakita ang mga ito. Dahil naging general manager ng Radcliffe Group sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng malinaw na impresyon si Otis Radcliffe sa mga security staff. Ang lahat ng mga tao sa harap niya ay mga estranghero, at wala sa seguridad. Nandoon ang mga gwardya na dating sumusunod sa utos nila ni Zaid Radcliffe. Nagbigay ito kay Otis Radcliffe ng isang napakasamang premonition. Kumain ka at umiinom sa gastos namin. Nakangiting tanong ni Kela Radcliffe, Otis Radcliffe, ikaw ba ang nagbabayad ng sweldo ng mga security guard? Ito. Nawalan ng masabi si Otis Radcliffe ngunit sinubukan pa ring makipagtalo, anong karapatan mong idikit ako sa pader? Sinaktan mo si Zalmon Martin, and for that, you must be held criminally responsible. Kapag naayos ko na ang usapin sa mga imbitasyon, natural na ibibigay kita sa police station. Kung tungkol sa kabayaran, depende ito sa desisyon ni Zalmon Martin. Tumalikod si Kela Radcliffe, nakatingin kay Zaid Radcliffe, Lolo, humihingi ako ng paumanhin sa pagkakasala. Ang lakas ng loob mo. Galit na sumigaw si Zaid Radcliffe, pinalabas ang autoridad ng family head, Kela Radcliffe, huwag lumampas sa linya. Sa tingin mo ba ay hahayaan mo akong, Mr. Radcliffe, na manipulahin mo ako? Huwag mong kalimutan, ako ang clan leader. Pagkasabi nito, tumingin siya sa mga security guard, mas mabuting pag-isipan mo ang mga kahihinatnan, at tingnan kung ako, si Zaid Radcliffe, ay hahayaan ang sinumang nakasakit sa akin na makatakas. Usually, kapag tinatakot ng ganito, siguradong tatayo ang mga security guard. Pagkatapos ng lahat, si Zaid Radcliffe ay dating chairman ng Radcliffe Group, at walang sino man ang sigurado kung maaari siyang bumalik. Ngunit ngayon ang mga taong ito ay mga profesional na security guard na inupahan ni Dempsey Davenport sa malaking halaga. Nakinig lang sila sa chairman at sinunod ang utos ng walang kabiguan. Kung inosente si Lolo, natural na hihingi ako ng tawad, at bibitawan ko ang posisyon ng chairman bilang kabayaran sa iyong emosyonal na pagkabalisa. Nagbigay ng senyales si Kela Radcliffe,
at agad na sinimulan ng mga security guard ang kanilang paghahanap. Kela Radcliffe, talagang may lakas ng loob ka, matapang na kahit. Chairman, nahanap na namin. Isang security guard ang naglabas ng pulang imbitasyon mula sa bag ni Zaid Radcliffe. Buksan ito, at tingnan ang numero doon. Utos ni Kela Radcliffe na may matigas na mukha. Oo. Pagkatapos ay lahad ang imbitasyon, inihayag ng security guard sa lahat, ang numero dito ay 0328. Ang silid ay sumabog sa isang kabuluhan. Ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilya Radcliffe ay kumikislap sa pagitan ng liwanag at dilim habang sila ay walang humpay na nagmumuni. Bagamat si Zaid Radcliffe ay isang tusong matandang Zorro, ang katotohanang paulit-ulit siyang natalo ay nangangahulugan na ang mga miyembro ng pamilyang ito ay nawalan ng tiwala sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kapanipaniwala naman ang ipinakitang kakayahan ni Kela Radcliffe. Ang pagsalungat ng mga miyembro ng pamilyang ito ay dahil lamang sa kanilang sariling interes. Ngayong naipadala na ang pera sa kanilang mga card, halos mawala na ang kanilang mga huling alalahanin. Lolo, may sasabihin ka pa ba? Bahagyang ngumiti si Kela Radcliffe, ngunit napuno ng pait ang kanyang puso. Mas gugustuhin niyang wala si Zaid Radcliffe at siya mismo ang bumaba sa posisyon ng chairman, kaysa maniwala na ang kanyang lolo ay magpapakana laban sa kanya ng ganito. Chairman, ano ang dapat nating gawin? Ayon sa mga patakaran, ang isang aksyon tulad ng Zaid Radcliffe, na seryosong nakapinsala sa mga interes ng kumpanya, ay batayan para sa pananagutan. Hayaan mo siyang maglakad. Kumaway si Kela Radcliffe sa mga security guard na agad namang umatras. Lolo, simula ngayon, ikaw na ang magiging pinuno ng inspection department ng kumpanya, na responsable sa pangangasiwa sa lahat ng departamento. Tungkol naman sa sweldo mo, base sa iyong karanasan, i-convert ko ito sa equity at ibibigay ko sa iyo. Sa panunood ng isang disgrasyadong si Zaid Radcliffe, sinabi ito ni Kela Radcliffe nang walang pakialam. As if she didn't mind at all the things he had done before. Humph! Nakaramdam ng kahihiyan, si Zaid Radcliffe ay umalis na nagtatampo, at bumabagsak. Si Otis Radcliffe ay sumunod din ng malapit sa likuran, tumakas gamit ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Matapos ang pakikitungo sa mga gawain ng kumpanya, ang sigasig ng mga empleyado ay tumaas ng husto. Marami sa mga nakatatandang empleyado, na dating walang pakialam kay Kela Radcliffe, ngayon ay taos-pusong tatawagan siya bilang Presidente Radcliffe kapag nakita nila siya. Ngunit ang isang tawag sa telepono mula sa Knoxridge ay agad na nagpawi sa magandang kalooban ni Kela Radcliffe. Girl, nasaan ka, Mom? Anong problema? Nang marinig ang kagiat na tono, alam ni Kela Radcliffe na hindi ito magandang balita. Naaalala mo ba ang 150,000 yuan na ipinahiram namin sa iyong tiyahin? Ngayon ay may nakaharang sa pintuan ng bahay niya at humihingi ng pera. Tinawagan pa ako ng iyong tiyahin, tinanong kung ako ba ang nagpadala ng isang tao upang mangolekta nito. Masyadong balisa ang tono ni Knoxridge. Hindi ba oras na para mabayaran ang utang? Nay, sabi mo kalahating buwan lang, tapos ngayon halos isang buwan na. Tanong ni Kela Radcliffe na nakakunot ang noo. Sa una, kapag ang mga kamag-anak na ito ay dumating upang humiram ng pera, kung hindi ito ipahiram ni Kela Radcliffe, ang Knoxridge ay gagawa ng eksena sa bahay. Nang maglaon, nangako na ito ay kalahating buwan lamang, ang bagay ay ibinagsak. Ngunit ang paghiram ng pera ay madali, ang pagbabalik nito ay mahirap. Sa sandaling kinuha ng mga kamag-anak na ito ang pera, lahat sila ay nawala ng walang bakas. Nang tumawag si Kela Radcliffe para paalalahanan sila, may natanggap siyang mensahe na walang available na tumatawag, at walang ginawa si Knoxridge tungkol dito. Anong nangyayari sa mundo? Parehong tumawag ang iyong mga tiyahin at 3 sa iyong mga tiyuhin, na nagsasabing may dumating upang maningil ng utang. Nasa dulo na si Knoxridge. Paanong ang mga bagay ay magkatugma ng perpekto? Walang nangyari sa loob ng mahabang panahon pagkatapos ng pagpapahiram ng pera, ngunit ngayon, nang hiwalayan ni Kela Radcliffe si Julius Reed, nagpakita ang mga nangongolekta ng utang. Nay, kay Julius ang pera na iyan, wala itong kinalaman sa akin. Simula ngayon, bahala na kayo sa sarili nyo at huwag na kayong makipag-usap sa akin, sabi ni Kela Radcliffe bago ibinaba ang telepono at huminga ng malalim.
Tama ang ginawa ni Julius Reed sa paggawa nito, kung hindi, ang mga kamag-anak na ito ay magiging mas mapangahas sa hinaharap. Mr. Radcliffe, ihanda ang sasakyan. Matapos mabitin ang tawag, bumaba si Knoxridge, galit na galit. Hindi ako naniniwala, aalis na lang sila nang wala ang pera, anong magagawa nila sa akin? Kinuha niya ang kanyang maliit na pitaka at, kinaladkad si Zaid Radcliffe sa likod niya, umalis ng bahay. Punta muna tayo sa bahay ng pangalawa kong kapatid, ito ang pinakamalapit sa atin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 235, Bilyonaryo 1. Gonzales City, North District. Rivers Homestead. Si Hendrix Ridge, ang nakatatandang kapatid ni Knox Ridge, ay nakatira sa housing complex na ito. Ang pamilya Ridge ay dating medyo disente, kanina sa Ulysses Ridge ay nag-set up ng isang leather na pagawaan ng sapatos, at nakaipon ng katamtamang halaga ng mga asset. Ito ay sa paligid ng oras kung kailan nagsimula ang Radcliffe Group, at sina Zaid Radcliffe at Ulysses Ridge ay nagkataong magkakilala, na nagpadali sa kasal na ito. Nang maglaon, sa mabilis na pagunlad ng mga panahon, ang mahinang pamamahala ni Ulysses Ridge ay humantong sa pagkabangkarote at pagsasara ng pabrika, at dahil dito, ang pagbaba ng Ridge family. Bago magsara ang pabrika, ang magkapatid na Ridge ay pawang mayabang at bongga, nagpapakitang gilas sa tuwing may pagkakataon. Matapos ang pagsasara ng pabrika, ang pamilya Ridge ay nahulog mula sa langit patungo sa impyerno, at ang kanilang kalidad ng buhay ay bumaba ng higit sa isang bingga. Ito dapat ang perpektong pagkakataon ni Knox Ridge na iangat ang kanyang ulo ng may pagmamalaki, ngunit sa hindi inaasahan, si Burl Radcliffe ay naging isang pagkabigo, na halos hindi gaanong mahalaga sa loob ng grupo at hindi napansin ni Zaid Radcliffe. Dahil dito, ang ilan sa mga nakababatang henerasyon ng Radcliffe family ay naglakas loob pa sa kanila. Ngayon na may mahirap na pagkakataon na ipakita sa mga kamag-anak na ito, paano ito hahayaan ni Knox Ridge. Kaya't nagpahiram siya ng mahigit 1,000,000 sa kanyang mga kapatid na magkakasunod. Sabi nga sa kasabihan, madaling magpahiram ng pera, pero mahirap bawiin. Bukod dito, hindi napigilan ni Knox Ridge ang kanyang sarili na humingi ng pera, at ang utang ay nag-drag sa loob ng 1 buwan. Ngayon ay nahaharap sa mga maniningil ng utang sa kanyang pintuan, natural na nailabas ni Hendrix Ridge ang kanyang galit sa Knox Ridge, kahit na sinabihan siya na huwag magpanggap na may pera kung wala siya. Ang mga salitang ito ay labis na nakasakit kay Knox Ridge, at nagpasya siyang personal na pumunta at ayusin ang usapin. Sinasabi ko sa iyo, wala itong kinalaman sa akin, hindi ako nanghiram ng pera mo. Kung hindi ka aalis ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagtawag ng pulis. Hawak ang isang tipak ng 2 libra ng baboy, tumayo si Hendrix Ridge sa pasukan ng housing complex na nakikipagtalo sa isang tao. Pinalibutan siya ng ilang mga batang thug. Bro, hindi ka makatarungan. Pumunta kami dito para kolektahin ang pera, at ayaw mong magbayad, pero ngayon gusto mong umatras sa iyong utang. Ang isa sa mga tulisan, nakasuot ng itim na leather jacket at kalbo ang ulo, ay mayabang na nagsalita na may nakalawit na sigarilyo sa kanyang bibig. Sa likuran niya, ang iba pang mga tulisan ay nagundyok pa, bayaran mo. Sinasabi ko sa iyo, pagkatapos ng araw na ito, may papasok na interes. 10,000 sa isang araw, mas mabuting pag-isipan mong bayaran ito. Building 6, Unit 5, Apartment 2310. Bro, ingat sa paglalakad sa gabi. Tama. Kung may kumatok sa iyong pinto sa kalagitnaan ng gabi, huwag kang matakot. Masama ang ngiti sa mga mukha ng mga tulisan. Ikaw. Madilim at maliwanag ang mukha ni Hendrix Ridge. Ang kanyang tirahan ay kabisado na ngayon ng mga taong ito, kung sinabuyan nila ito ng pulang pintura, nakakahiya kaya. Isang bagay na karaniwan sa Ridge family ay ang kanilang pagkahumaling sa mukha. Kung talagang may nagsaboy ng pintura sa kanyang pinto, tiyak na pagchichismisan ito sa grupo ng komunidad. Paano niya haharapin ang mga kapitbahay kapag lumalabas ng bahay? Lahat sila ay magkasamang sumugal sa mga ordinaryong araw, at kung lumabas man ang salita, hindi na siya makakatuntong muli sa mahjong parlor. Nakakahiya, binabalaan kita, wala akong utang sa iyo, hindi ko nga alam kung sino ka. Sa galit, huminga ng malalim si Hendrix Ridge,
Kung maglakas loob ka pang guluhin pa ako, tatawag ako ng pulis ngayon din. Pagkasabi noon, kinuha niya ang kanyang cellphone, sinusubukang takutin ang mga magnanakaw. Tawag ka na. Sige na nga, namamasyal lang kami dito, anong ebidensya mo na tinatakot ka namin? Tsaka mukha kaming mga matinong binata, tawagan mo sila dali. Inip na ikan-away ng lead thug ang kanyang kamay, hinihimok si Hendrix Ridge na tumawag. Kung hindi ka tumawag, duwag ka. Lahat ng kapatid natin nakatingin. Tumawag ka, huwag mong hayaang murahin ka namin. Hindi man lang natakot ang mga magnanakaw, total wala naman silang ginawa, puro buhay ang pinag-uusapan nila ni Hendrix Ridge. Tumawag ng pulis. Sa anong dahilan? Ikaw, wait lang. Nanginginig si Hendrix Ridge habang nagdidial, ngunit talagang wala siyang lakas ng loob na tumawag. Oo, sa anong batayan? Walang ebidensya, kuya. Sa sandaling iyon, huminto ang isang pasat sa pasukan ng residential complex. Nagmamadaling binuksan ni Knox Ridge ang pinto ng kotse, bitbit ang kanyang bag pagkalabas niya. Anong nangyayari? Sino ang nagpadala sa inyo? Lumapit siya sa mga lalaking iyon, nakasimangot ang mukha, at nagtanong, sa tingin mo ba? Madaling ay bully ang pamilya Ridge. Oh, tingnan mo kung ano ang kinaladkad ng pusa, isang baliw na hag. Hinaplos ng lalaking kinauukulan ang kanyang ulo, itinaas ang kanyang kilay, at sinabing, Scram. Wala itong kinalaman sa iyo. Anong sabi mo? Ang mga kamay sa kanyang balakang, galit na nagsalita si Knox Ridge, naglakas loob kang sabihin sa akin na sumigaw. Sino ka ba sa tingin mo? Ako si Knox Ridge, ang pera ay pinahiram ko, anong utang mo dito para kolektahin? Nang makita ang malungkot na hitsura sa mukha ni Hendrix Ridge, biglang naramdaman ni Knox Ridge ang paglubog sa kanyang puso. Kung lumabas ang insidenteng ito, paano niya maipapakita muli ang kanyang mukha sa pamilya Ridge? Hindi lang sana niya mabawi ang kanyang dignidad, kundi lubos din siyang mapahiya. Kaya ikaw, nang marinig ang pangalan ni Knox Ridge, tila nagkaroon ng epiphany ang mga tulisan. Fine, pag-aari ng amo natin ang pera. Ngayong nandito na kayong dalawa, sabihin mo sa akin, sino ang magbabayad? Ang munting ruffian leader ay humakbang pasulong, nakatayo sa harap ng Knox Ridge. Narito, nasa amin ang record ng transaksyon ng bank card. Ang perang ipinahiram mo ay dumaan lahat sa account ng aking amo. Bukod dito, lahat ito ay premarital property. Kinuha niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, ipinakita ang isang mahabang bank statement. Ngayon na ang iyong anak na babae ay hiwalay sa aking amo, pasensya na, ngunit ang aking amo ay nagpasya na bawiin ang pera. Hayaan mo akong makita iyon. Inagaw ni Knox Ridge ang bank statement at pinagmasdang mabuti. Habang nakatingin siya, bumibilis ang tibok ng puso niya. Imposible. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa pahayag, paano siya ito? Nang dumating siya sa pamilya Radcliffe, si Julius Reed ay walang pera, ni $1 sa kanya. 3 taon, 3 taon. Sa loob ng 3 taon na ito, lahat ng kinakain at nainom niya ay atin na, paano kaya ito ang kanyang bank statement? Paulit-ulit na sinuri ng Knox Ridge ang balanse sa statement. Kinusat pa niya ang kanyang mga mata para masiguradong wala siyang nakikita. Kuya, hanapin mo ako, ano itong numero? Iniabot ni Knox Ridge ang pahayag kay Hendrix Ridge, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Tingnan ko, si Hendrix Ridge, nang makita ang Knox Ridge sa ganitong estado, ay nakaramdam ng paghamak sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa isang mayamang sambahayan, paano siya naging ignorante? Ngunit nang bumagsak ang mga mata niya sa numerong iyon, hindi niya napigil ang kuskusin din ang mga mata. Billions, damn it, this is your son-in-law. Nanginginig din ang boses ni Hendrix Ridge. Bilyon ang asset. Bigyan mo ako niyan. Sinong nagsabi sa iyong tingnan mo ito? Sabi ko ibalik mo ang pera, narinig mo ba iyon? Inip na binawi ng tulisan ang bank statement at itinuro ang dalawa, at sinabing, mayroon kayong isang araw. Kapag hindi ninyo binayaran ang pera, magpapadala ako ng mga tao sa inyong mahjong parlor, sa inyong kapitbahayan, maging sa inyong pintuan, para magsabit ng mga banner. Sa sandaling iyon, ilang van ang dumaan mula sa malayo. Anong nangyayari? Ilang kabataang lalaki ang bumaba sa mga sasakyan,
At ang nangunguna sa kanila ay lumapit sa Knox Ridge at Hendricks Ridge. Tatay, tita, ito ba ang mga anak ng asong babae? Oo, sila na. Nang makita ang kanyang anak na dumating, ang mood ni Hendricks Ridge ay agad na naging mas matahimik. Si Pierce Ridge ay isang empleyado ng Aaron Jackson, karaniwang tumutulong sa pamamahala ng mga venue at gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa lokal. Ngayon ay nahaharap sa problema, tumawag si Hendricks Ridge sa kanyang anak, hindi inaasahan na darating siya ng ganoon kabilis.